Pero babalik ako dito dahil nandito ka. Babalikan kita. Nagtungo siya sa probinsya dahil gusto niyang magpahinga sa ingay ng syudad. Pero higit pa pala sa katahimikan, ang matatagpuan niya. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 17, The Secret Billionaire and the Fish Vendor, written by August R. Kakamot-kamot na lang sa ulo si Margarita habang pinagagalitan ang bunsong kapatid na si Melchor, 7 taong gulang. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong bata ka na huwag makikipag-away? Singhal niya dito habang naglalakad silang dalawa sa tabi ng kalsada. Ipinatawag na naman siya sa eskwela dahil may sinuntok na naman daw ito. Isang beses pa talaga't hindi na kita papapasukin, Melchor. Lagi na lamang ako laman ng gahidan sa school niyo. Wala tuloy akong maayos sa benta ngayon. Isang suntok lang naman sa ilong yun, te. Bakla lang talaga yun at umiyak agad. Di naman masakit eh. Ah, talaga? Inambahan niya ito ng kurot kaya mabilis na tumakbo papalayo. Lumapit ka rito at susuntukin kita kung talagang hindi naman yun masakit. Lapit dito! Simula na mag-aral ito at matutong makibarkada sa kung sino-sino ay nagiging bully na. Mabait naman noong nasa nanay nila ito sa Manila. Kasambahay ang ina nila doon at noong 1 taon lang, inuuwi ito ng kapatid niya sa dinahikan. Melchor! Nagdadabog naman itong lumapit at agad niyang piningot sa tainga. Aray! Isusumbong kita sa DSWD, nananakit ka! Sinama niya ito ng tingin, saka hinawakan sa backpack at hinila papasok sa maliit nilang bahay. Sige, isumbong mo't nang kunin ka nila. Doon ka titira, hindi ka makakapaglaro sa kalsada doon. At saka hindi ka na ibabalik dito. Ano, gusto mo yon? Hindi ka rin makakahingi ng gusto mo. Mabilis na yumakap sa baywang niyang kapatid. Dito nga lang kasi ako, ate. Kahit nakakasawan laging ulam na isda. Sampalin kaya kita dyan. Ano nakakasawang isda? Kung makahingi ka ng hotdog at corned beef kahapon, nakala mo may pinatabi kang pera. Naibibigay naman niya ang gusto ng kapatid. Pero kapag mga frozen foods na junk foods, hindi niya laging pinapayagan. Laging gulay at isda ang pinapakain niya dito. Kung minsan ay karne, kahit sobrang mahal ng presyo. Binigay mo naman eh, kaya paborito kitang ate eh. Muli niya itong kinutusan. Wala ka namang ibang ate kundi ako lang. Huwag mo akong pinaglololoko ah. Kapag talaga ikaw nakipag-away na naman at pinatawag na naman ako, ibabalik kita kay nanay sa Maynila, sinasabi ko sa'yo. Mas sumigpit ang yakap ni Melchor sa kanya. Silang dalawa lang sa bahay. Ang tatay nila ay wala na. Namatay ito sa sakit sa chronic kidney disease. Hindi nga ako nagsimula ng away ate. Nakasimangot na ito. Sila yun. Bakit nanunto ka? Anong akala mo sa sarili mo, si Pacquiao? Humagikik ito. Naguhubad na ng sapatos at medyas bago maayos na inilagay sa gilid ng pintuan. Ang puting polo ay hinubad din at tinupi, saka sinampay sa likuran ng upuang kawayan. Binangga ba naman ako? Naglalakad lang ako sa gilid tapos nadamay ako gawa ng nagsusuntukan na sila. Alam nga naman hindi ako gumanti. Ugali mo talaga, Chor. Mabuti na lang at sa mga sumunod na araw ay hindi na ito nakikipag-away. Hindi na siya maabala sa kapupunta sa school. Lunes at nasa palengke na siya para magtinda. Maagi siya kaysa sa karaniwan dahil magbabagsak ng isda si Mang Andoy sa kanya. Bago mag-alas 7 na, ay dumating si Mang Andoy. Magandang umaga, Manong. Ay, magandang umaga rin, Greta. Ang mga isda ko isusunod na lang. Si Val ang magdadala, yung pamangkin ko. Nauna kasi ako dahil mamimilit ipaghahanda akong karawan nun. Ah, sige po. Sagot niya kahit na medyo nagtataka sa sinabi ng matanda. Wala naman kasi itong pamangkin. Mga anong oras po kayang dating? Mauubos na kasi yung mga tinda kong isda. May tilapia naman pero ayaw bilhin at mahal daw ang presyo. Ay, maya-maya dadating na yon. Nauna lang naman akong umalis ng bahay. Tumango na lang si Margarita. Umalis na rin naman ang matanda at naging abala na siya sa mga namimili. Ang tagal ng pamangkin ni Mang Andoy, kaya naman inihilera na muna niyan tilapia kung sakaling may bibili. Bili na po, 210 lang po ang Ngunit pagharap niya ay may isang lalaki na nagpipipindot ng mga tilapia niya. Hoy,
Huwag mo naman dinudot-dot ang tilapia ko, mangangamoy yan. Nandidilat na singhal niya rito. Hindi niya palalampasin ang ginawa nito sa tilapia niya kahit nagwapo ito. Moreno, matangos ang ilong, matangkad, at ang biceps at muscles na nagsusumigaw. Tinignan ko lang naman kung malambot na, baka malansa na yan. Sino ka ba? Para kang batang naliligo sa palengke Bawal ang pogi dito, ang ignorante sa paligid Nagtawa ng tuloy ang mga kasamahan niyang tindera sa sagutan nilang dalawa na lalaki. May sasabihin pa sana ulit siya nang dumating si Mang Andoy. Oh, Val, kanina ka pa ba? Nasaan ang mga isda natin? Chong, pasensya na, natagalan. Ito, di ko palang maibigay at tinarayan na ako nitong suki mo. Natatawang sabi ng lalaki. Na-deliver ko na yung isda sa iba pang suki na sinabi mo. Greta, ito ng isda naming. Anang matanda sa kanya. Gretang palayaw niya. Opo, hindi naman kasi nakikipag-usap na maayos yang pamangkin mo. Anya, saka pa simpleng inirapan ng lalaki, nangingisi-ngisi sa tabi habang nagmamasid. Ngayon ko lang po nakita yan, kadarating lang ba sa inyo? Samantalay saglit na nilingon si Valentin ni Mang Andoy at saka alangan ng umiti sa madaldal na tindera ng isda. Oo, kadarating lang nung isang araw. Oh, mabuti pa tumutulong sa pangingisda. Nakikinig lang siya sa usapan ng dalawa habang lumilingon sa paligid at nagmamasid. Valentin Guanzon is a billionaire CEO. Laging pressured, laging pagod, laging nasa labas, nasa meetings, nasa business trips. Hanggang sa naisipan niyang bumili ng bahay at lupa sa baybaying dagat sa Quezon. Ay, oo naman. Sagot ng matanda na mukhang napipilitan na lang sumagot. Mabait naman at masipag na bata. Mabait din naman si Mang Andoy at ang asawa nito. Ang bahay ng mga ito ang pinakamalapit sa nabili niya, kaya ang mga ito ang kinausap niyang magpanggap bilang kamag-anak niya. Noong una, ang usapan ay babayaran niya, pero hindi pumayag ang mga ito. Kaya naman sinasamahan na lang niyang mga isda at binibilhan ng groceries. Ano pong pangalan? Patuloy na tanong ng babaeng tindera. Napangisi siya at siya nang sumagot sa pag-uusisa nito. At bakit gusto mong malaman? Ay, bawal ba? O sige, wag na lang po. Po? Nanlalaki ang mga matang ulit niya. Para siyang na-offend doon Siya nga ang pinakabata sa mga Guanzon. Mukha na ba akong 50 years old? Hindi, si Tenta. Si Ten. What? Is that an alien word? Hala, Mang Andoy, spoken in dollar pala itong pamangkin mo. Baling nito sa kawawang matanda na gustong-gusto na yatang umalis. San ba galing yan? Sa Amerika? Hindi sila titigilan ng babae kung hindi sila aalis. Kaya siya nang nagpatiuna at niyaya ang matanda. Nilalakad lang niya pa uwi dahil malapit lang naman. Ay, pagpasensya mo ng batang iyon, Val ha. Masyado lang talagang matanong at madaldal. Sambit ni Mang Andoy habang naglalakad sila. Baka mapikon ka. Iwasan mo na lang para hindi ka matanong na matanong. Umiling siya. It's okay, Chong. Para naman may bago akong makikilala. Ay, oo rin. Maraming kaibigan ng batang yon. Kapag nakilala mo yung sikreta, ipapakilala ka rin nun sa mga kaibigan niya. Yun ay kung magtatagal ka rito. Hindi siya sigurado. Siguro ganun na nga. Baka magtagal siya. Kung luluwas man ay sisilip lang sa kumpanya. Kapag nagustuhan ko po dito, baka magtagal bumalik-balik. Ano nga ba ang dahilan mo at napadpad ka rito sa hindi modernisadong lugar namin? May naging problema ka ba sa lugar kung saan ka nagaling? Anito. Kung hindi ka palagay, ayos lang na huwag mo sagutin. Bumuntong hininga siya. Wala pa itong alam sa buong pagkatao niya dahil 3 araw pa lang siya sa dinahikan at wala rin naman siyang balak na ilahad dito ang lahat. Nagpapahinga lang po sa buhay sa Manila. Maiksing sagot niya para hindi na ito magtanong pa uli. Sige, basta welcome ka rito kahit kailan mo gustuhin, Val. Salamat po. Mauunang madadaanan ang bahay nito kaya mauuna itong umuwi. Ilang metro naman ay ang bahay na nabili niya. May daan naman sa dalampasigan para makarating siya sa bahay ng mga ito kung gugustuhin niya. Sa bahay ka naman ng halian panigurado ring isasahog ka ng tiyang mo. Piling pa nito bago siya tuluyan lumampas. Val, nakikinig ka ba?
Opo, pupunta na lang ako mamaya. Maliligo lang po ako sandali. Hindi siya sanay sa init ng panahon, kaya naman halos maya't maya ay nagpapalit siya ng damit dahil basang-basa ng pawis at sinisiguro niyang umaga't gabi ay naliligo siya. May poso sa kabilang kalsada at doon pa talaga siya umiigib ng tubig para makapaligo. Nag-a-adjust pa rin siya at hirap na hirap. Pagdating sa bahay ay agad niyang dinampot ang phone na nasa maliit na mesa sa kusina dahil may tumatawag. What the? Ay, grabe na siya. Mariin siya napapikit nang marinig ang boses ni Lawrence Banderas. Ano na naman? Malakas itong tumawa. Grabe, kinukumusta ko lang ang mayamang naglayas. Paano ka kaya nabubuhay sa loob ng 3 araw na walang aircon at mayamang hangin sa syudad? Anak ito ng kaibigan ng mami niya. At sa madalas sa pagsasama ng kanilang mga magulang ay nagkakasama rin sila. Kaya kilala niya ito simula bata pa. Ito rin ang tumulong sa kanya na maghanap ng probisya na maaari niyang pagpahingahan. Forest ranger kasi ito, kaya maraming alam na lugar. If you don't have anything to say, ibababa ko na to. Wait, ito naman oh. Naririnig pa rin yan tawa nito. Kinukumusta ka nga? Nagtatanong daw kasi si Tita Vanna sa mami ko kung may alam ako sa pagkawala mo. Ano sasabihin ko? Should I give her your address? Bye. Anya, saka ito binabaan ng tawag. Wala naman itong ibang gagawin kundi ang asarin siya. Naligo ulit siya at nagbihis, saka sa dalampasigan na dumaan para makatawid sa kabilang bahay. Akala ko, susunduin na naman kita sa bahay mo. Salubong sa kanya ni Mang Andoy. Pasok na tagahain ng tiyang mo. Nagluto siya ng sinabawang isda at hipon. Salamat po, Tiyang. Chong. Tumango matandang babae. Kain ng kain, Bal. Para sa'yo talaga yung mga luto ko. Itong si Andoy, sawa na sa mga laman dagat kaya pinagluluto ko ng gulay. Nagsimula siyang kumain. Namimiss yan luto ng ina at ng chef nila sa bahay. Pero hindi rin may pagkakaila na masarap din namang magluto si Aling Maning. Isang linggo ang matuling lumipas. Hindi pa rin siya masyadong nakakapag-adjust pero alam na niya ang pasikot-sikot. Medyo nasasanay na rin siya na sumakay sa bangka at maghagis ng lambat. Gumagaling ka na sa pangingisda. Papuri sa kanya ni Mang Andon. Nasa kalagitnaan sila ng dagat, sakay ng maliit na bangka na halos lumubog na dahil sa bigat at dami ng lambat. Mabilis kang matuto, bata. Natatawa siyang umili. Medyo lang po, mahigit 1 linggo ko na po namang ginagawa eh. Hindi ka ba hinahanap ng magulang mo ba? O nagpaalam ka naman? Kung paghahanap ang usapan ay talagang marami na siyang natatanggap na mensahe at tawag mula sa magulang. May pailan-ilan sa mga pinsan niya, pero lahat yon ay wala siyang sinasagot ni isa. It's okay po, nagpaalam ako. Tumango ito at ang buong atensyon ay itinuuna sa panguhuli ng isda. Sumisikat ang araw nung sila'y magpasyang umuwi. Ako na po ulit ang magdadala nitong mga isda sa palengke, Chong. Anya. Nagtataka siya nitong tinignan. Sinuyod pa siya mula ulo hanggang paa na parang takantaka na sa mga kinikilos niya. Oo nga naman, nung unay ayaw niyang magtungo sa palengke dahil hindi niya gustong amoy. Ay, sigurado ka ba? Opo. Nginitian pa niya ito para lalong makumbinsi. Magbibisi lang po ako. Paalam niya, nang maibaba ng lahat ang timba na may isda, pipiliin pa naman yon ng mag-asawa at ititira ang maliliit. Nawiwili na siyang magkatid sa palengke dahil maraming mababait na tao na totoo ang mga ngiti na sumasalubong sa kanya. Hindi tulad sa syudad na kapag tumalikod kay, masama ng tingin. Baka naman mag-away na naman kayo ni Greta, Bal. Huwag mo nang patulan ng batang iyon at magkakagulo lang kayong dalawa. Hayaan mo na lang. Hindi ko po pinapatulan. Nangingiting-an niya habang sinusubukang buhatin ang 2 timba ng isda. Ay nako, diyan nagsisimulang matamis sa pagmamahalan, Bal. Ani Chang Maning. Napangiti lang siya sa sinabi ng matandang babae. Nung unang pagtatagpo ng landas sila ni Greta, ay nang isama siya ni Mang Andoy sa palengke. Namanghalang naman siya sa malalaking isda, kaya isa-isa niyang hinawakan at sinundot pero nakatanggap siya ng sigaw sa dalaga. First time na may nanigaw sa kanya na nagustuhan pa niya. Yung mga nagiging girlfriend niya ay demure at sobrang image conscious.
kaya nawawala siya ng thrill. Wala namang masama, di ba, Val? Wala ka namang pamilyang iniwan o kasintahang pinagtataguan. Wala po. Nilakad lang ni Valentin hanggang sa palengke ng dinahikan. 10 minuto lang naman ang layo noon. Ikaw na naman? Agad na singhal sa kanya ni Margarita nang ibaba niyang timba sa tabi ng tindahan nito. Bakit ikaw na naman yung nagdala? May ginagawa si Chong Andoy. At saka hindi na niya kayang 2 timba ng isda. Kung gugustuhin nga namin ay pwede nang sa playa pa lang ay ibenta na namin pero nakiusap ka na dalhin pa rito. Sa kabilang banda ay pinandilatan ni Margarita ng mga mata si Val. Abat, anong ibig mong sabihin ha? Nagkibit balikat ang lalaki. I don't. Ang ibig sabihin ay, wala naman akong masamang intention sa sinabi ko Imbento ka na naman. Talaga ba? Kahit nakikipagsagutan kay Val ay patuloy ang kilos niya. Tinimbang niya mga isdang dala nito sa binayaran, pero hindi pa rin ito umaalis. Ano, nga? Nakatingin lang ito sa ginagawa niya. Nailang tuloy siya dahil ramdam na ramdam niya ang titik nito. Ano? How can I help? Nabitiwan niya ang kutsilyong ginagamit sa pagkakaliskis ng isda dahil sa tanong nito. Ano? Pumasok ito sa stall niya saka tumabi sa kanya. Tutulong ako. Teach me. Anong nakain mo? Gusto kong matuto habang nandito ako. Wala naman din akong gagawin sa bahay. So might as well. Tumikim ito bago muling nagsalita. Ang ibig ko sabihin, maigi nang may pagkabalahan. Kaya ang ginawa niya, tinuruan niya ito kung paano magbenta, maglinis at makipag-usap sa mga customers. Wala naman itong sinasabi, tahimik lang na sumusunod. Nang sumunod na araw ay lagi tuloy ubos ang kanyang mga paninda kahit maaga pa. Ayusin mo yung hiwa, wag mong paabutin hanggang sa buntot, mapuputol na naman yan. 1 linggo na niya itong tinuturuan. Oh, yang hasang, baka may tira na naman ha, magagalit ang customer. Nginisiyan siya nito. Kahit hindi ko tanggalan ng gills to, bibili pa rin naman sila. Ang yabang. Irap niya. Sa bagay, totoo naman ang sinabi nito. Kahit nga yata ilagay na sa plastic at iabot ng hindi nalilinisan ng isda, ay tatanggapin ng mga ito. Inginingitian mo kasi. They're smiling at me too. Ibinabalik ko lang ang ngiti at baka sabihin nilang supladong tindero mo. Natututo na talaga itong sumagot. Noong mga unang araw ay panay ang English nito tapos pipiliting magtagalog. Tahimik nga lang din nung una, pero sadya nga yatang ganoon kapag nasasanay na. Siya nga rin ay sanay ng lagi itong nagagawi at tinutulungan siya, kaya naman nung hindi ito pumunta ay parang may mali sa kanyang pakiramdam. Ikalawang linggo na yon ng pagtulong ng lalaki sa kanya. Bakit malungkot ang beshi ko? Mabuti na lang at napadaan ng kaibigan niyan si Carmen. Kausap din niya ito nung nakaraan lang. Mamamalengke raw pero tumambay muna sa pwesto niya. Ano naman ang ginagawa mo rito, bruha ka? Namiss kita. Mukha mo. Hindi siya naniniwala rito. Kahit nasa iisang barangay lang silang dalawa, ay sobrang madalang silang magkita. Maswerte ng 2 beses sa 1 linggo. Ano nga? Napadaan lang. Wala akong kasama sa bahay. Wala pa naman akong trabaho ngayon at may writer's block ako. Ang hirap. Baka abutin na naman ako ng deadline nito. Kailangan ko yata mag-travel para ma-relax. Sakay ka ng bangka ng tatay mo at mag-travel ka sa laot. Pabalang na sagot niya. Hindi niya ito makausap ng diretsyo dahil may mga bumibili. May ilan pa ngang nagtatanong kung nasan daw ba si Val na sinasagot niya ng hindi niya alam dahil totoo namang hindi niya alam kung nasaan ito. Sinong Val? Yung pamangkin namang Andoy. Natulong din niya minsan sa pagtinda. Nasanay yata mga sukay na lagi nandito kaya hinahanap. Oo nga pala. Nang saglit na walang namimili ay hinarap niya ito. Nagpunas muna ng kamay sa malansa na ring apron na suot. Naroon ang pera sa bulsa niyon at ang iba'y nasa may paanan niya, nakalagay sa timbang maliit. Hintotoo, ba't naligaw ka dito? Sumimangot ito. Naiinis lang ako. Bakit? Para kang gigil na gigil dyan. Sabihin mo na't baka yan pa yung ikamatay mo. Grabe ka talaga sa akin, Greta. Anito, saka nagsimulang magkwento. Nakakainis yung lalaki na kilala ko sa Sky's Coffee Shop noong nakaraan eh. Banas na banas ako. Ay! Tinawanan lang niya ang gigil na gigil nitong kwento. Sanay na siya sa mga kwento nitong may kasama pang actions. Bakit? Ano ba nangyari?
Sanay siya na lagi itong nakangiti at parang ang lahat ay madali lang. Masyado itong positive sa buhay, kaya nagtataka siyang naiinis ito ngayon at kunot na kunot ng noo. May nakilala kong lalaki sa shop. Pumadyak pa ito. Nakakabwisit. Ang hangin ba naman? Tapos ang manyak pa dahil ang dalang libro tungkol sa... alam mo na. Paano kung may bata raw nung oras na yon? Di nabasa pa. Masisira yung inosenteng isip ng bata dahil sa kanya. Ang advance mo naman mag-isip, Ming. Malay mo naman doon sa tao. At hanggang sa umalis ito, ay kunot pa rin ang noo. Hapon na siya nakauwi sa bahay dahil matumal ang benta. Wala yung tinderong pinupuntahan ng mga babae. Malapit na sa crossing ng tinahikan at binulasan ng bahay nila. Medyo malayo sa bahay ng kaibigan niya, pero kaya pa rin naman lakarin kapag gusto niyang pumasyal doon. Naabutan niyang kapatid na nagsusulat sa notebook nito. Wow, ang sipag mo naman ngayon Anong kapalit niyan? Sinimangutan siya ni Melchor. Gagawa lang ng assignment, may kapalit agad. Hindi ba pwedeng papaluin ni Ma'am bukas kapag walang naipasa? Natatawa siyang dumiretso sa kusina at inilapag sa kahoy na mesa ang plastic bag na kauling pinamili. Totoo ba yan? Parang hindi ako naniniwala Totoo nga. Bahala ka riyan kung ayaw mong maniwala. Naniniwala na nga. Natatawa pa ring pagsang-ayon niya rito. Ano gusto mong ulam? Kagyat itong tumayo at nagtatakbo papunta sa kusina. Tumayo ng tuwid sa harap niya. Ang dalawang kamay ay nasa likod. Ate, alam mo, may nakita ko nagtitinda ng street food sa kanto. Parang gusto ko yata ng siomay. Di ba lang naman ang isa nun? Ibawas mo na lang ang 5 piso sa baon ko araw-araw. Oo, tapos hihingi rin sa hapon para may pangmerienda kuno. Sus, kinurot niyang ilong na nakababatang kapatid, saka dumukot ng pera sa bulsa. Oh, ito na, bili ka. Yun na rin ang ulam natin para sa hapunan. Itong 100 na latang, ibibili ko. Samahan mo ng kwek-kwek at fishballs. Kainin natin habang nanonood ng TV mamaya. Anya na ikinaliwanag na mukha ni Melchor. Hindi niya ito madalas na pinapanood sa telebisyon. Malapit lang naman ang kanto kaya hindi na niya sinamahan ng kapatid. Nagsaing na siya habang nagliligpit ng mga gamit. Sa hapon talaga niya naasikaso ang bahay dahil sa umaga ay maaga siyang nagtutungo sa palengke. Minsan ay sumasadya rin siya sa aplaya. Maya-maya, narinig na niya ang hiyaw ng kapatid. Ate! Ano? Luto ng kanin, kakain na tayo! Pumasok ito sa pinto, bit-bit ang plastic ng street foods at may paper bag sa kabilang kamay. Mukhang letsyong manok pa nga yata yun. Ano yan dala mo, Melchor? Itinaas nito ang paper bag. Lechon, ano pa ba? May nanlibre Hindi ko na tinanggihan. Sayang yung biyaya ng Diyos. Sinong nagbigay? Nanlalaki ang mga matang usisa niya sa kapatid na pagkalagay ng lechon sa mesa ay agad na dumukot at kinagatan. Saglit! Sino muna nagbigay niyan? Yung poging lalaki na pamangkin ni Mang Andoy. Pero mas pogi ako ron ate Bumibili kasi, bingiro ko. Ayun, hindi naman pala yun mabiro. Maulit nga sa susunod. Sumasakit ang ulo niya rito sa kapatid. Nakukuha nito mga kalokohan sa mga tambay sa labas. Ang mga kaibigan nito ay matatanda, tapos yung mga kaedad ang kaaway. Ilang beses ko ba sasabihin na huwag kang basta tatanggap ng kung ano-ano sa ibang tao, Melchor? Paano natin mababayaran yan ang mahal-mahal niyan? Melchor naman Hindi nga naman pinababayaran natin. Nito na may kinakain na naman uli. Libre nga. Ayaw mo nun, may bago akong tropa. Tapos, mayaman pa. Hindi mayaman yon. Kasama nga lang namang Andoy sa pangingisda Anya, napapakapot na lang siya sa ulo dahil nawala na agad ang 2 hita at papak ng manok sa kakapapak ng kapatid. Naghain na lang siya at nagsimula silang kumain. Huwag ka nang uulit sa susunod, Chora. Nakakahiya dun sa tao. Paano pala kung ipapadala pa niya ang perang pinambili niyan sa pamilya niya? Di naman siguro. Nasilip ko yung pera na dinukot niya sa bulsa. Nakatali ng lastiko Ganito kakapal Iminuwestro pa nito ang daliri sa sukat na 1 inches. Tapos, puro kulay blue. Minsan, hindi na niya alam paano pa ito itatama sa mga kalokohan nito na natututunan sa mga tambay sa labas. Hindi naman masama pero minsan nakakahiya. Tao po! Napapitlag silang dalawa nang may tumawag sa labas ng bahay. Agad na tumayo si Melchor at siyang nagbukas ng pinto. Hala, ate,
Yung nanlibre na lechon, nandito. Hindi agad nakakilo si Margarita, kaya naman nakapasok agad ang dalawa hanggang sa kusina. Nakasuot ang simpleng itim na sando si Val at dilaw na jersey shorts tapos ay manipis at tsinelas. Magandang gabi, Greta. Anong ginagawa mo dito? Mahina siyang pinalo ng kapatid sa braso. Ate, ugali mo naman dyan. Makikikain lang siguro. Napahilot siya sa sentido. Ano nga ang ginagawa mo rito, Val? Ang kapatid niya ang nag-asikaso sa lalaki. Kumuha ito ng plato at kubyertos at saka pinaupo sa tapat nila. Kain ka, tropa. Kaya pala nilibre mo ko na lechon. Sus, makikikain ka pala. O yan, buti pala maraming sinaing si ate. Natigilan ito sandali tapos ay lumingon sa kanya na naniningkit ang mga mata. Bakit nga ba, Ate Greta? Alam mo dito kakain si tropa, no? Mabilis niyang sinulyapan si Val na napangisi, kaya sinaman niya ito ng tingin bago mahinang kinurot ang tagiliran ni Melchor. Manahimik ang bata ka. Kumain ka na lang. Mag-iimbento ka na naman ng mga chismis. Ang bata lang ang maingay habang kumakain sila. Panay ang tanong nito kay Val na sinasagot naman ito at kung minsan ay may kasama pang paliwanag. Di mayaman ka nga. Ulit na tanong ng kapatid niya. Ang dami mong pere, tsaka galing ka pang Maynila. Melchor. Mahinang saway niya sa kapatid. Binalingan niya si Val. Hindi mo kailangan sagutin ang mga tanong niya. Hayaan mong batang yan. No, it's okay. And to answer your questions, Melchor, I'm no... Stop! Look and listen! Malakas na hiyaw ng bata. Nakataas pa ang dalawang kamay. Tagalog only! Natawa tuloy si Margarita. Maging si Val ay napahagik-hik. Oh, okay. I mean, sige. Di naman ako mayaman. Di dahil galing sa syudad ay mayaman na, Melchor. Nagsikap lang ako kaya may pera. Pinapanood niya lalaki habang kumakain sila. Hindi nito pinapakialaman ng mga street foods. Maging ang siomay na inilagay ng kapatid niya sa plato nito ay hindi nagagalaw. Hanggang sa matapos silang kumain, ay isang kwek-kwek lang ang nakain nito. Mukhang napilitan pa. Uuwi ka na? Tanong niya rito ng maabutan nito sa labas ng bahay. Nakatanaw sa madilim ng kalsada. Pakalalo kang gabihin kung hindi ka pa aalis. Wala pa namang ilaw ang mga poster yan sa daan. Salamat sa pagpayag mo kanina. Taka niya itong nilingon. Bahagya siya natawa. Alangan namang itaboy kita. Marunong din naman akong magpakatao, no? Pero bakit nga ba nagawi ka? Mahina itong tumawa bago uminig. I'm sorry for causing you trouble. Nainip lang ako sa bahay, so I thought of strolling around and nakita ko lumabas ang kapatid mo at inaya akong dito na nga kumain. Napasinghap siya. Kita mo ang batang yun? Tumawa na naman ito. Sorry, sinakyan ko lang yung sinabi niya kanina. Actually, kasabay ko siyang nagtungo dito. Nagpaiwan ako sa labas dahil I'm contemplating if tutuloy ako or wag na lang muna. Okay lang naman yun. Nagkwentuhan pa silang dalawa ni Val. Naikwento niya tuloy dito na ayaw niya sa mga mayayaman dahil karamihan sa mga ito ay matapobre. Minsan na kasi siyang nagtrabaho bilang kasambahay at naranasan na niyang magpagsalitaan ng masasakit na salita dahil lang sa nabasag na vase na para bang mas mahal pa yun sa buhay niya. Naranasan niyang makuhanan ng gamit para daw mabayaran ng gamit na nasira niya. Kaya allergic talaga siya sa mayayaman. Hindi magandang kanyang karanasan sa mga ito hanggang sa hindi nila mamamalayan na magkahating gabi na pala kung hindi pa sumigaw mula sa loob ng bahay ang kanyang kapatid. Nakakasura talagang batang yun. Anya. He's adorable though. Iningusan niya ito, saka naisipang balaan na rin. Hoy, baka sa susunod, magpalibre sa iyong kapatid ko. Huwag mong papansinin na. Nakakahiya naman sa'yo. Mabuti sana kung hindi mo pinaghihirapan ng pera sa laot. Okay lang, wala rin naman ako ibang pagkakagastusan, Greta. Okay lang yun, don't worry. Mas mabuti nga may bibigay ko sa kapatid mo kaysa sa kung sinong nangihinging tambay dyan sa kanto. Hinihingan ka ng tambay sa kanto? Eksaheradang sambit niya. Ba't ka nagbibigay? Wala nga akong pagkakagastusan ng pera. Parang wala lang naan to. Wala kang pamilya na padadala ng pera? Mag-ipon ka para sa future, hindi ka na mangingisda pa. Magtayo ng negosyo na lang, mga ganun. Hindi ito umimig. Nanatili sa ng tahimik na dalawa.
nakatanaw sa madilim na kalsada. Nabulabog lang sila dahil talagang lumabas na ng bahay si Melchor at namaywang sa harap nilang dalawa. Dito na lang ba kayong dalawa sa labas? Dadalang ko na ba kayo ng banig at unan dito? Pinitik niya ito sa noo. Manahimik ka nga, Melchor. Para kung 80 anyos. Otche, Greta, what's that? Hala, spoken ng English ka na naman, tropa. Anang nakababata niyang kapatid. Ate, baka pag naging mag-boyfriend kayo, mag-nosebleed ka lagi dahil English ng English. Nanlaki ang mga mata ni Margarita, lalo na nang marinig niya ang pagtawa ni Val. Melchor, pumasok ka na nga sa loob. Kung ano-ano yung mga nasasabi mo nakakahiya kay Val. Kabado talaga siya dahil baka maniwala ang binata sa mga pinagsasasabi ng kapatid niya. Nakakahiya. Napapalunok din siya dahil sa banakas na kabog ng kanyang dibdib. Parang hindi tuloy siya makahinga na maayos. Kaya ko namang magtagalog lang lagi, Melchor. You don't have to worry about that. Val? Naghalakhakan ang dalawang lalaki sa harapan niya. Napahawak siya sa dibdib dahil sa boses ng binata habang tumatawa ito. Malalim at lalaking lalaki. Napatulala siya dito. Nai-imagine niya na habang tumatawa ito ay may mga dollars na lumilitaw. Tumikim siya at napanguso dahil sa walang kwentang pumapasok sa isip niya. Hindi ka pa uwi? Maghahating gabi na. Uy, si ate, concern. Wala kang baon bukas, Melchor, tamo sinasabi ko sa'yo. Angil niya sa bata habang pinagtutulakan na ito papasok sa bahay. Lumingon pa ito sa lalaki na nakangiti silang pinapanood. Bibigyan naman ako ni tropa, mas marami pa. Mahiya kang bata ka? Nang maipasok niya ang kapatid sa loob ng bahay, ay binalikan niya si Val sa labas at nakitang may kausap na itong tricycle. Akala ko maglalakad ka lang, mabuti pala't may nakuha ka pang tricycle. Anya. Nilingon siya nito bago sumakay sa back ride. Napadaan kaya magpapahatid na ako. Dodoblehin ko na lang ang bayad. Kilala niya ang driver na hindi na nabiyahe kapag 6:00 ng hapon, pero ngayon ay hating gabi na nabiyahe pa. Sige, ingat kayo. Lagi silang magkasama na sumunod ng mga araw. Tuwing hapon ay kasama niya itong umuwi sa bahay at nagtatagal ito hanggang gabi. Nasanay siya kaya napaamin na rin siya sa kaibigan si Carmen na nagugustuhan na niya ang binata. At ngayon ay nasa bayan sila ng Infanta. Nag-aya si Val na mag-grocery. Sinamahan naman niya sa pag-aakala para ditong pinamili. Sa malaking supermarket pa sila namili. Nagluluto ka ba sa inyo? Tanong niya habang kumukuha ng ingredients. Ano pang kulang? May listahan ka ba riyan? Umiling ito. Just get everything you want. Sira, yung mga kailangan lang. Gastador ka naman. Ang hirap kitain ng pera, no? Sermon niya sa lalaki habang pumipili ng pinakamurang mga sangkap. Ano pa bang kulang? Bakit hindi ka naglilista? Hindi dapat kuha lang ng kuha, no? Habang nag-grocery, ay pinupuna niya lahat ang mga desisyon nito sa pinamimili. Nung kakain ay talagang nagtalo silang dalawa kung saan. Bakit ayaw mo sa karinderya na lang? Mas mura doon pero masasarap. Diyan sa restaurant na sinasabi mo, sobrang mahal pero konti lang naman ang servings. Talagang nag-iisip pa ito. Malinis ba dyan? Hinila na niya ito papasok sa karinderya at halos isadlak niya na sa upuang napili, malapit sa counter. Oo naman malinis dito saka masarap. Ako nang order para sa'yo, try mo lang. Pumili siya ng nilagang baka, chapsuy, kare-kare, at sinamahan na rin ng soft drinks. Oh, kain na. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ka ba kumakain ng mga ganito sa Manila? Mapera ka talaga siguro, no? Napilitan tuloy itong kumain. Hindi siya nagsimula agad na kumain. Pinapanood niyang unti-unti nitong pagsubo ng mga ulam. Sarap naman. Napipilitan, diring-diri ah. Sa sinabi niya ay agad itong sumanok ng kare-kare at sinubo. No, masarap nga. Akala ko kasi noon na marumi ang mga pagkain because of the place. Tigilan mo, Van. Anya saka sinubuan ito ng kanin at gulay. Kumain ka, ako na magbabayad dito. May mga pagkakataon na napapansin niyang parang hindi laking hirap ang binata. Tulad ng lagi nitong sinasabi. Ayaw nitong kumain sa karinderya. Ayaw sa mga street foods. Ayaw sa 3-in-1 coffee.
Hindi sanay maglakad at gusto'y laging nakasasakyan. Tulad na lang ngayon na nasa labas sa ulit ng karinderya ang tricycle na inarkila nito. Mga branded ang gamit kahit na sabihing punit-punit na halata naman sinadya lang para makibagay. Magkanong binabayad sa'yo ni Val sa pag-service? Usisa niya sa tricycle driver nang sandaling magpaalam ang lalaki at may bibilhin daw. Gumisi ito. Binili ni Val ang tricycle ko tapos driver daw niya ako at may bayad din. Napahilot siya sa sentido sa narinig. Magkanong binayad? Bago pa naman ito kaya binenta ko ng 250. Tapos kada drive ko sa kanya 500. Ha? Natawan driver sa reaksyon niya. Maperang taong yun, Greta. Naghihinala nga kaming baka trip lang niya mangisda. Baka milyonaryo yan sa Maynila, no? Patulan mo na, Greta. Para naman instant ginhawa ang buhay mo. Inirapan niya ito. Matabil din talagang dila na lalaking ito. Palibasa kasi, naligaw sa kanya hindi niya sinagot. Ni hindi nga niya pinayagan. Pero ang kwento ay hindi raw niya sinagot dahil ang gusto niya ay mayaman. Ano naman ang akala mo sa akin, Aber? Perang habol sa tao? Bakit yung anak ni Manahimik ka ha? Ano bang alam mo? Angil niya. May sasabihin pa sana siya na makitang papalapit na si Val, bitbit ang isang paper bag. Yung tricycle mo, hindi naman nabago yan. Nandin lang ka ng kapwa. Okay lang kayo? Pasensya na, natanggalan ako. Greta, baka may gusto ka pang bilhin. Tinong ng binata na makalapit. Nandito pa tayo. Tumikim siya sa kapasimpleng sinama ng tingin si Raul, ang driver ng tricycle. Wala na akong pera, tara na. Anya, bago sumakay sa sasakyan. Ipinagpilitan ni Val ang sarili sa loob din, kaya siksikan silang dalawa. Okay ka lang? Yuko-yuko ka riyan eh. Ayos lang. Anito tapos kinalabit ang driver. Kina Greta, Raul. Ano sa amin? Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nakatanaw lamang ito sa labas ng tumatakbong sasakyan. Matapos ang halos 15 minutos, ay nakarating sila sa tapat ng bahay. Huli niyang tinanong si Val nang simula nitong ibaba ang mga kahon ng groceries. Bakit mo binababa yung groceries mo? Sa inyo to ni Melchor. Anito, bago dumukot ng pera sa bulsa at iniabot kay Raul. Tatawag na lang ulit ako kapag kailangan ng sasakyan. Salamat, bossing. Nakangising sagot naman ni Raul bago humarurot papalayo. Namaywang siya sa harap ng binata. Sa'yo yan, Van. Hindi ko matatanggap yan. Iuwi mo yan sa bahay mo. Sapat pang nasa bahay. Mag-isa lang naman ako doon kaya hindi masyadong nagagalaw eh. Saka rito rin naman ako madalas. Paliwanag nito. Sige na. Samantala'y talagang pinilit ni Valentin si Margarita na tanggapin ang groceries na pinamili niya para dito at sa kapatid. Wow! May mga chocolates! Hiyo ni Melchor nang buksan ng isang paper bag. Hindi yun alam ni Margarita. Ang dami! Sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Bakit may ganito pa? Nginitian lang niya magkapatid. Masaya siya kapag nakikitang masaya mga ito. A feeling that he always seeks with his past relationships. Wala siyang mahagilap na saya at contentment. Kaiba sa ngayon. Well, kahit pa wala naman silang relasyon. Nabanggit ni Melchor na gusto niya ng chocolates nung nakaraan. Kaya binilhan ko na. Konti lang naman yan. Marahang paliwanag niya dito dahil pareho silang malalagot ang bata kapag hindi humupa ang inis ito. Chocolates lang naman, Greta. Iyan mo na yung bata. Kaya namimiha sa vale. Tumikim siya at sinasa ng bata na itago na sa kwarto nito ang tsokolate. Mabilis naman itong sumunod na napansin ng ate nito. Saan mo dadalhin yan? Nagdadabog tuloy itong bumalik. Maging siya'y halos hindi na kumilos sa gilid. Nakakatakot itong magalit. Parang biglang manununtok. Ate naman kailan pa ba ako nakakain ng mamahaling chocolates? Yung nips na tig-5 riyan sa tindahan hindi naman tsokolate yun. Palihim siyang natawa sa kanapatanong. Ano yung nips? Yung maliit na bilog na iba-iba kulay, kuya. Ibibili kita mamaya para malaman mo kung ano yun. Kaso wala akong pera. Bibigyan ka. Tigilan mo, Val. Nasanyasan na lang tuloy sila ni Melchor. Hanggang hapon ay naroon siya sa bahay ng magkapatid. Tumutulong sa mga gawain o mas magandang sabihin, nakikigulo lang dahil hindi niya magawa ng tama kung hindi ituturo sa kanya. Kahit ang pagwawalis lang. Kuya,
Mayaman ka nga talaga siguro sa Maynila, no? Ani Melchor. Ito nagtuturo sa kanya dahil nabuwisit ng kapatid nito. Pagwawalis lang, di marunong. Hindi niya naranasan kahit ang humawak lang ng walis o ang magtupi ng sariling damit. Kaya nung unang linggo niya sa dinahikan ay nakatambak lang ang mga damit niya sa kama. Hindi naman. Maiksing sagot niya. Masyadong madaldal ang batang lalaki na minsan ay hindi niya namamalayan. Sinasagot na niyan lahat ng tanong nito. Kailangan niyang mag-ingat. Ay, we. Nag-e-enjoy si Valentin sa simpleng buhay na yon, kaya nakakalimutan na niyang may buhay palang naghihintay sa kanya sa syudad. Sa muling pagbabalik ni Frances para bumisita ay may dala itong masamang balita. Dude, alam mo ng balita? Anito. Kumunot noon ng pinsan na pabalik-balik na lang sa dinahikan. Ayaw nitong umamin na may binabalikan, kaya hindi na lang niya tinatanong. Alam naman niya si Carmen ang dahilan ng pagbabalik-balik nito doon. What? Di ako gumagamit ng phone dito. What is it? Is it mom and dad again? Or is about one of our cousins? Ubiling ito. Yung ex-girlfriend mong Hollywood actress. Nag-announce ba naman ng engagement niyo raw? It's all over the news already, Valentin. Di pa lang siguro nakakarating dito. Walang pakialam ang mga taga rito sa buhay ng mga Guanzon. Napilitan tuloy siyang bumalik sa Manila. Kailangan niyang maayos yun bago pa man makarating ang balita kay Margarita. Ayaw niyang magalit ito sa kanya. Ayaw niyang paghinalaan siya nito. May asikasuhin lang ako, Greta. Babalik din ako agad. Paalam niya sa dalaga. Nag-aanangan siyang magpaalam dahil nagsusungit ito. Anong gusto mong pasalubong? Nasa palengke ito ngayon at siya naman ay nagdala ng huli nilang isda. Sinabay na rin niyang magpaalam. Bakit ka nagpapaalam? Greta, don't make it hard for me to leave, please. Iningusan lang siya ng dalaga. Ano ba ginagawa ko? Tinatanong ko lang naman kung bakit ka nagpapaalam. Ano masama doon? Napaka-arte mo naman. Napahilot siya sa sentido. Nagpunas ng pawis gamit ang laylay ng suot na santo. Ayoko lang na mag-isip kang. Hindi nga. Pinagmasdan niya si Margarita na hindi man lamang nagkamaling sulyapan siya. Nagdadalawang isip tuloy siya kung aalis pa o ipaasikaso na lang sa tauhan ng problema. Greta, Ano nga kahit hindi ka bumalik? Hindi ka naman taga rito sa dinahikan na. Babalik ka lang sa dati mong buhay. Hindi niya napigilan ng sariling hawakan ito sa braso at pilit na pinaharap sa kanya. Greta, pakinggan mo muna ako, please. Mabuti na lang at wala pa itong customers. Nagagawa pa niyang istorbohin. Ano nga? Umalis ka kung gusto mong umalis. Wala namang pipigil sa'yo dahil una pa lang, hindi ka naman taga rito. Sabi nung kakilala ni Carmen, nagbabakasyon ka lang daw at uuwi rin sa inyo. Mariin siya napapikit. Pero babalik ako dahil nandito ka. Babalikan kita. Nahuli niya ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Margarita, kaya napanguso siya. Tumikim siya para maitago ang sayang nadarama. He has effects on her, that's for sure. Ewan ko sa'yo, Van. Alis na nga. Ano ba sasakyan mo? Huwag mo sabihin na magpapahatid ka kay Raul hanggang sa Maynila. Hinila niya ito at saka mag-aana ni Yakap. Wala na siyang pakialam kung may mga tindera at mamimiling nakatingin sa lambingan nilang dalawa ng dalaga. Bitiw nga, ang dami nakatingin! Masaya siyang humalakhak. Walang pag-aalinlangang pinapakita rito na masaya siyang kasama ito. Hayaan mo sila. Basta, ipangako mo lang na babalik ka. Baka Babalik nga. Takot ko na lang sa'yo. Madali lang yung asikasuhin ko. May naging problema lang pero hindi naman masyadong malala. Baka pagbalik ko, kasal ka na. biro pa niya dahil ang usapang iyo'y biglang naghatid sa kanya ng kaba. Kabang hindi niya maipaliwanag. Ewan ko sa'yo. Sige na, alis na't mag-ingat ka. May dalang sasakyan si Frances kaya dito na siya sumabay. Nagpaalam ka ba? Nakangising usisa nito. Kapag nalaman nila titang kalokohan ginagawa mo sa tinahikan, baka himatayin yun sa konsumisyon sa'yo. Nag-iisang anak eh. Nagpapakahirap sa pangisda. They're not going to know if you'll shut your mouth. Kung sinabi ko nung una pa lang na nalaman ko na sa Quezon kay Eddie, nakasunod na agad yun. Natahimik siya. Agad na pumasok sa isip ang problemang kinakaharap, kaya luluwas sa syudad.
Baka kailanganin pa niya lumipad ng US para lang personal na kausapin ang ex niya. Maayos naman silang naghiwalay pero hindi niya lubos maisip kung anong dahilan nito at gumawa ng ganong issue. Ma'am, Nagulat pa siya nakatayo sa patyong ina pagbaba niya ng sasakyan ng pinsan. Mukhang hinihintay talaga siya. anong ginagawa mo riyan? Where have you been, Valentina? Hinalikan niya ito sa pisngi sa kaniyakap. Hindi niya itatangging na-miss niya ang mabungangang ina. I missed you, ma'am. Niyakap naman siya nito pabalik, pero may kasamang pinong kurot sa tagiliran. San-san ka kasi nagpupunta, anak? Hindi ka ba masaya rito sa bahay at kung saan mo hinahanap ang kasiyahan mo? Naku, magpapakita ka lang kung kailan may gagang babae na kakaladkad sa tahimik nitong pangalan. Nakakaya sa lolo't lola mo. Kaya nga po ako umuwi para maayos to agad. Baka magalit si... May babae ka ng kinakasama, no? Natawa siya sa hinala ng ina. Malakas talagang pang-amoy nito. Kahit noon pa'y hindi siya makapagtago ng sikreto na matagal. Hindi naman kinakasama, ma'am. Grabe ka. Pero mahirap yung siyuin kapag nagtatampo. Sigurado akong magkakasundo kayo. Parehong mapunga nga eh. Abay, kailan mo ipapakilala sa amin ang dati mo yan? Kapag 5 ng anak niyo, aba, hindi pwede yon. Mami talaga. Hindi ko pa po siya nakakausap tungkol sa totoong pagkatao ko. Nakalabing anya. Nasa sala na sila at magkatabi. Ang daddy niya ay nasa trabaho daw. Hindi ko kasi sinabi dahil... Gosh! Napahilot ito sa sentido. Bakit? Hindi ko po sigurado ang dahilan pero kasi... Sa akin, ayoko na mahalin lang niya ako dahil sa pera. And then, may mga naririnig akong kwento na naloko raw ng mayaman kaya galit naisipan kong huwag na lang muna magtapat. Anak, hinaplos ng mami niyang kanyang likod. Malaking problema yung kinakaharap mo. Paano kung magalit siya? Lalo kung malaman itong issue na ginawa ng mukhang pera mong ex na hindi naman sikat sa Hollywood. Mariin siya napapikit. Muntik na niyang makalimutan na may aasikasuhin nga pala siya kaya bumalik. Pasensya na po, tatapusin ko agad ito para Inayos na ng dad mo. Gigil na gigil nga. Buti napigilan ko. Ang hindi lang natin hawak sa ngayon. Paano kung makarating sa girlfriend mo? Baka hindi ko pa girlfriend, ma'am. Ayaw magpaligaw eh. marahan niyang inilayo ang sarili sa ina, saka ito nagtatakang tinitigan. Sana po hindi. Nag-abala si dad. Ako na pong bahala. Nakakaya naman po sa inyo. Pinagalitan nga ng lolo mo. Bakit hindi raw asikasuhin? Makakasira sa imahe mo. Huwag na raw iasa sa'yo dahil baka raw mas stress ka pa kung nasan ka nagpapahinga tagsasaya. Napangiti siya sa narinig. Kaya mahal na mahal nilang magpipinsan ang lolo at lola nila. Masyado silang spoiled sa mga ito. Noong mga nag-aaral pa sila, kaunting bola at hingi sa mga ito ay agad na ibinibigay. Naiiling na lang tuloy ang mga magulang nila dahil walang magawa. Salamat po pero sisiguraduhin ko rin po na hindi makakarating sa Quezon at baka wala na akong balikan. Nanlaki ang mga mata ng mami niyang si Vanna Guanzon. Paano ka napadpad sa Quezon, Valentin? Hindi siya umimik. Ayaw niyang sabihin sa ina at baka madamay sa gigil nito si Lawrence. Valentin, I'm asking you. Malapit lang naman yun. I was driving and then... Driving? But you don't have your car with you, anak. Tell me the truth. At saka paano ka nabubuhay doon? May bahay ka o nakikituloy? Kanino? Nagpasya siyang huwag nang sabihin sa ina lahat para hindi na ito mag-isip. Malaki na siya. Sobrang sheltered niya habang lumalaki at ngayon lang niya nagagawa ang lahat na hindi nagsasabi sa ina. Mom, I still need to check the issue. Sisiguraduhin ko lang na hindi na makakalabas. If needed na kausapin ko siya personally, gagawin ko. Sige, Tin. Kapag gumawa ng panibagong issue babaeng yan, susugurin ko at isusubsub ko sa talampakan ko. Mommy, don't be too harsh on her. Baka may dahilan. Maayos naman po kami naghiwalay noon. Bakit ganyan? Nanlalaki na naman ang mga mata nito. Inasikaso muna niyang fake news. Tinawagan ng ex-girlfriend na hindi naman sumasagot kaya hinayaan na niya. Hindi na rin daw mahagilap sa US. Matapos ang halos 1 linggo, ay nagpaalam siya sa ina na babalik sa probinsya at sa pagbalik sa Maynila ay baka kasama na si Margarita. Masaya pa siya habang nasa biyahe, ngunit binulaga ng umiiyak na dalaga sa bahay. Greta. Sa kabilang banda ay huli na lahat. Nalaman na ni Margarita ang balita at halos bumuha ng luha at umawas ang galit sa puso niya.
She was fooled by the man she slowly learned to love. Bumalik ka pa. Mahina ngunit mariing bulong niya pagdating ni Val. Nakakahiya naman sa yung pamumuhay namin dito. Ano sinasabi mo, Greta? Di ba nangako kong babalik naman? Why are you mad? Marahan siyang uminig. Hindi makapaniwala sa ikinikilos at sinasabi nito. Parang wala na. Ang galing mong magpanggap, Mr. Valentin Guanzon. Hanggang kailan mo ko balak lokohin? Hanggang kailan ka magpapanggap at magiging mahirap sa paningin ng mga tao rito sa tinahikan? Kitang-kita niya kung paano magbago ang hilatsya ng mukha nito. Gulat na gulat habang nakaawang ang labi. At bakit ka pa bumalik kung ikakasal ka naman na pala, diba? Manloloko na sinungaling pa. Ang gulat sa mukha ni Valentin ay napalitan ng kawalan ng emosyon. Hindi niya ito mabasa at nang magsalita ito, halos manginig siya dahil sa lamig. Paano mo nalaman yan? Bakit kailangan mo pang alamin? Ang totoo, tinawagan niyang ina na nasa Manila. Sinabi niyang may nagugustuhan siya at nag-send pa siya ng larawan. Ngunit laking gulat niya nang sabihin nito mayaman ang lalaking nagugustuhan niya. Ang totoo ay kaibigan nga raw ng mga amo nitong sina Dr. Lindon at Camille Banderas, ang pamilya ni Valentin. I'm asking you, Margarita. Huwag mo kong gamitan ng ganyan tono, Val. Hindi mo ko masisindak. Anya, ang galit ay hindi maipaliwanag. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan dito. Ayoko sa taong sinungaling. Gusto niya itong sigawan at pagsabihan ng masasakit na salita. Pero naisip niya, para saan pa? Hindi na rin naman mababago pang nangyari na. Greta, magpapaliwanag ako. Please hear me out. Akma pa siya nitong hahawakan nang mabilis siyang umiwas. Hindi na rin napigilan. Sinabi niyang lahat ng hinanakit, lahat ng sakit na naramdaman niya sa panloloko nito. Sinabi niyang ayaw na niya itong makita kailanman at bumalik na lang sa marangya nitong buhay. Ngunit patuloy itong bumabalik. Kuya Bal, bakit sinasabi ni ate na layuan daw kita? Nag-away ba kayo ng ate ko? Anang inosente niyang kapatid habang kaharapan lalaki. Nasa labas ng bahay ang mga ito nung madatnan niya. Galing siya sa pagbebenta ng isda. Inilako na lang niya para maiwasan ng lalaki. Nag-aangkat na rin siya sa aplaya at hindi kumukuha kay Mang Andoy. Melchor, paano ko sabihin kung totoong sinasabi mo tungkol sa akin? Naalala mo pa ba? Alin po? Yung mayaman kayo? Oo. Hindi siya napapansin ng dalawa. Sinserong nag-uusap ang mga ito habang nakaupo sa kawayang upuan sa labas ng bahay. Narinig niya ang buntong hininga ng kapatid. Totoo po? Magagalit ka rin ba kung sabihin kong oo? Nagdadabog siyang pumasok sa bahay. Hindi pinapansin ng dalawa. Hindi tuloy natuloy ang usapan ng mga ito dahil agad na sumunod sa kanya. Greta, bakit wala ka na sa pwesto mo? Nakakapagod yung ginagawa mong paglalakad. Ani Valentin. Pinalis ka ba roon? Gusto mo kausapin ko at babayaran na rin para... Hindi niya ito pinansin. Diretso siya sa kusina at magluluto na sana. Ate, nagluto na si Kuya Bal. Pumikit siya at pilit hinamig ang nararamdamang inis. Sige, kumain na kayo. Sa kwarto lang ako, Chora. Kakain na tayo, ate. Mag-ain na ba ako? Mauna ka na. Papasok na siya sa kwarto na magsalita si Valentin. Kumain ka muna, Greta, bago... Ano ba bang kailangan mo sa amin ng kapatid ko, Bal? Bakit hindi ka pa bumabalik kung saan ka man nanggaling? Baka naghihintay sa'yo yung fiancé mo. Margarita, she's not my fiancé. Yes, may ex-girlfriend but we broke up a long time ago. Hindi kita lalapitan at susuyuin kung totoong may pinangakuan na akong pakasalan. Hindi lang yun, Bal. Nagsinungaling ka. Hindi ka naging totoo sa pagpapakilala sa sarili mo. Bakit, ha? Hindi pa rin matapos ang hinanakit niya. Akala niya ay ubos na pero... Baka nga naman perahan ka. Mahirap kami dito sa dinahikat pero hindi kami mga mukhang pera, Mr. Guanzon. That's not my intention, Greta. Umalis ka na lang para wala ng gulo. Hindi ka namin kailangan dito. Samantala ay tinitigan ni Valentin si Margarita. Hinahanap ang katotohanan sa bawat katagang nabanggit ito. Is that really what you want? Oo, dahil mas makakabuti yun sa ating lahat. Hindi pa naman malalim ang naging pagsasama natin kaya hindi pa na nakakapanghinayang kung bibitawan ka.
Ganoon lang pala nito kayang bitiwan ng lahat? Kahit konti ba? Hindi ka nanghihinayang? Malamig ang mga mata nito nakatutok sa kanya. Dapat bang panghinayangan ng isang kasinungalingan, Mr. Guanzon? The happiness and memories we had shared. Kahit na papano, baka naman mailalaban pa niya. Mapapayag pa niya ito pero mukhang hindi na kaya. Hindi. Kahit anong gawin niya ay desidido ito, kaya naman wala siyang nagawa kundi ang marahan tumango at talikuran ng kanilang pinagsamahan. Ganoon naman siya sa mga naunang relasyon. Makakalimutan din niya si Margarita. Sana. Ngunit mukhang nagkamali siya. Sa lahat na lang ng bagay ay naaalala niya ito. Nagtataka rin ang mga pinsan niya dahil lagi siyang dumadaan sa palengke na noon naman ay pinakaayaw niya. That was him, coping up with his life with Margarita in that coastal town. Bakit na naman tayo dadaan sa palengke, Valentin? Gigil na hiyaw ni Tamara Jade. Gosh, ano bang bibilhin mo dyan? Just wait in the car, TJ. Nababaliw na yata siya. Wala naman siyang ibang ginawa sa palengke kundi ang maglakad-lakad na parang namamasyal sa parke. Nang sumunod na araw ay si Connor naman ang kasama niya. Galing siya sa VG Airlines at saktong pauwi na rin si Connor kaya nakisabay na lang siya. Napakatamad mo namang mag-drive lately, Tin. Puna nito. Ano ba nakain mo rin sa lunggang pinagtaguan mo at ibang-iba ka na? Shut the hell up, Connor. Just drive. Nagtanong lang eh. Pumikit na lang siya pero agad ding napamulat. Nang bago tuluyang pumikit ay nahagip ng mga mata niya ang mga stall ng street foods. Stop. Ha? Stop the car. Nagtataka siya nitong nilingon. Ano? Valentino, wala ka sa drama. Nagigil niyang inabot ang manibela at niliko. Ito na nga, mababangga pa tayo sa ginagawa mo eh. Nang huminto sa sakyan ay agad siyang bumaba at lumapit sa mga stall. Nangingiti siyang bumili ng street foods at kinain ng mga yon ng walang arte. Naglakad-lakad pa siya at naghanap ng iba pang makakain doon. Wow, what happened to you, Tin? Nakasunod pala sa kanya ang pinsang nakatingin sa kinakain niyang Betamax o yung dugong inihaw. Kumakain ka na pala niyan. Dati sobrang arte mo eh. Binabatukan ka pa nga ni Kai para lang mapakain yan pero magsusuntukan na lang talaga kayo kaysa mapapayag ka. Ano nangyari? Inilingan lang niya ang matanong na pinsan bago muling naglakad sa balot naman ang hinanap. Tin, just leave me alone, Con. Nakakabanas ka. What? Sa sunod na araw ay ibang pinsan naman ang kasama niya at sa tabing dagat na maraming mangingisda naman siya nagpunta. Lahat na lang ginawa niya at pinuntahan para makalimot. Pero tama ba itong paraan niya? Mukhang mas pinapadala pa niya ang nararamdaman. Tin, nak? Nasa office siya ng shipping lines niya nang dumalaw ang ina. Ma'am, what brought you here? Umiling ito. May hindi maipaliwanag na emosyon sa mga mata. Are you okay, baby ko? Ma'am, Pagak siyang natawa. I'm not a baby anymore. At okay lang ako. Ano ka ba? Yan lang bang pinunta niyo rito? Bumuntong hininga ito at saka marang hinaplos ang kanyang magkabilang braso para pa itong maiiyak. Anak, nag-aalala na kami ng dati mo sa'yo. Oh, why don't you go on a vacation, ma'am? Kayong dalawa ni Dad. Ako na bahala sa gastos. Para naman makapagpahinga kayo. Parang hindi na nga rin kayo nakakapag-date eh. Saan bansa niyo ba gusto, Mi? Para ma-schedule ko na. Business class or private plane? Pwede rin cruise. Anak, hindi nang kailangan namin ng dati mo. Anong gusto ng mami ko na yan? Paano ko sabihin kung sa Quezon ko gusto? Doon sa bahay mo. Siya naman ang napabuntong hininga at napahilo at sentido. Bahagya siyang lumayo sa ina at tumayo sa glass wall na natatanaw ang kalawakan ng syudad. Hindi nga po kami ayos, Mi. Baka lalo lang yung magalit sa akin dahil... Sumunod ito sa kanya tumabi. That's the consequences of your actions, Valentin. Kung noong una pa lang sana'y naging honest ka, baby, hindi magiging ganito. But well, magsisisihan pa ba tayo? Ang dapat mong gawin ay tanggapin at suyuin kung talagang mahal mo. Kaya ko naman po. Okay na ako. Mahina siya nitong pinalo sa braso. Sinasabi sa akin ng mga pinsan mo yung mga kalokohan mong ginagawa. Sabi nga ni PJ munti ka na raw sumama roon sa mga isda nung Sabado. Mabuti na lang napigilan niya lalo na dinumog na siya ng mga tao. Naiiling na lang siya sa nalaman.
Wala talagang maitatago sa ina. Dati ba naman itong journalist at sanay ring manghuli ng mga tao. Wala talagang lulusot dito. Mommy, lahat na paglilibang ay ginawa niya pero hindi pa rin sapat. Nangungulila siya kaya't nagpa siyang bumalik. Hindi para magpanggap, kundi para ipakita at ipakilala ang tunay na si Valentin Guanzon. Nagpilit pang sumama ang kanyang ina. Pagdating niya ay wala sa bahay si Margarita kaya sa palengke niya ito hinanap at naroon nga ito. Agad namang sumama ang timpla ng mukha ni Margarita nang matanaw ang paparating. At talagang sinama pa niya yung asawa niya. Gigil na bulong niya habang halos madurog ng isda sa paghiwa niya. Ang kapal na mukha. Greta, bati ni Valentina makalapit. Nanatiling masamang hilat siya ng mukha niya. Ano tandito ka na naman? Hindi kita babagi dito, Mr. Guanzon. Nakakaya rin ng mabaho at malansang amoy riyan sa kasama mo. Kahit na sinusungitan, ay nakangiti at parang naaliw pa nga ang babaeng kasama nito. Hindi man lang ba nito nagtanong sa asawa kung saan pupunta at basta na lang sumama? Umalis na kayo. Nakakasira kayo ng araw. Kita niyo tanghali na, konti pa lang benta ko. Humina rin ang benta niya talaga, lalo na nung umalis na lalaki. Napagtanto tuloy niyan dinayo lang talagang tindahan niya dahil may guwapong tindero. Bibili kami, sabi ng babae. Mukhang mas matanda ito kaysa kay Valentin, kaya nangunot ang noon niya at mabilis sa sumulyap sa lalaki. May mga tanong na namumuo sa kanyang isip. Napikot ba ito? Mukhang hindi naman. Sa iba na lang po kayo bumili, tinatamad ako magbigay sa inyo. Mahina ito natawa. Ayaw mo bang madagdagan ang benta mo ngayong araw, iha? I can buy this all pa naman. Sumiring si Margarita. Nadamay sa sama ng tingin niya si Valentina na papitlag. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Makakaalis na kayo. Hinawakan nito sa braso ang babae. Mom, tigilan mo na nga. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mom? Mommy? Ina ito na lalaki? Mukha nakita ng babae ang pagkagulat niya kaya humagikhik ito. Maganda nga, Tin. Pero masungit Napanunok siya. Kahit nagalit siya sa binatay, hindi naman siya nandadamay ng iba. Kaso kasi, akala niya'y asawa ni Valentin. Kaya pala mukhang mas matanda kay Valentin. Pero mas mapagkakamalan itong ate kaysa nanay ng lalaki. Pasensya na po, pero kung isinama kayo rito ni Valentin para kausapin ako, huwag na po kayo magabala. Wala po kayo magagawa. Makakaalis na po kayo. Mukhang wala nang balak na magpanggap ang lalaki dahil pormado ito. Nakaitim na polo shirt na nakatuck-in sa pants ito. Mukha na talaga itong mamahanin. Greta, can we talk? Mahinahong pakiusap ng lalaki. Nakita niya na bahagya itong kuruti ng ina. Hindi ganyan, Tin. Mariin itong pumiki. I can handle this, Mom. Please, bumalik ka na lang kay Daddy sa kotse. Gusto niyang ngumiti dahil ang cute tignan na mag-ina. Para bang batang sinamahan sa guro para turuan kung paano mag-sorry. Tapos nasa kotse pa palang ama. Mabuti na lang at napigilan niya sarili. Nanatili siya nakasimangot. Hanggang sa makauwi siya sa bahay, ay kasunod ito pero hindi nakasama ang magulang. Ate, anong ulam natin? Salubong sa kanya ni Melchor. Nauna itong makauwi kaysa sa kanya. Nagsaing na ako. Maayos na yun Nasunod ko na yung turo ni Kuya Bal. Bumili ka sa labas. Okay. Pasingsong na sagot nito at maya-maya ay excited na bumalik. Si Kuya Bal ba yung nasa labas? Hindi ko alam. Hala, tili nito. Hinila niyang humahaba nitong buhok. Ang tinis ng boses, Melchor Tanggap niya ang kasarian ng kapatid. Habang lumalaki kasi ito ay mas lalong nakikita niya ang pagbabago dito. Lalong lumalambot. Ang ganda ng kotse, ate. Gusto ko sumakay doon. Kulay silver. Pangarap kong gano'ng kotse. Yung pwedeng pangbundok. Pinabibili ka ng ulam Hinawi nito ang imaginary long hair. Lechon ba, ate? Paano ka makakabili ng lechon sa halagang 50, Melchor, Ngumisi ito. Nasa labas yung mayaman kong tropa. Tigilan mo, Malaman ko lang ipapakain ko sa aso yun para hindi mo mapakinabangan. Umirap ito at gumusto. Wala naman tayong aso. Gusto ko nga yung cute Ayaw mo naman dahil sabi mo mahal bumili. Ang dami-dami pa nitong pinagsasasabi bago pa tuluyang makalabas at bumili.
Halos 1 linggo na pabalik-balik si Valentin sa kanila pero hindi pumapasok o nag-aamba na kausapin siya, maging ang kanyang kapatid. At dahil naiirita na siya, ay nilapitan na niya ang Land Cruiser nito na nakaparada sa tapat ng bahay. Gigil niyang kinatok ang bintana ng driver's seat. Nang bumaba yun, ay agad itong pinagsalitaan. Ano ba talagang pinalalabas mo, Valentin? Pinapahiya mo ako sa mga tao. At ang nakakainis ay ngumiti pa ito. Samantalay na miss si Valentin ang talak ni Margarita, kaya nang lumapit ito sa sasakyan niya, ay hindi siya agad nakakilos. Ano, ngingiti ka lang dyan? I missed you. Bahagya itong napatras at nang makabawi ay inabot siya sa sinabunutan na mahina. Kalukuhan mo lang yan. Umalis ka na. Nakakaya sa mga tao. Doon ka na lang sa bahay mo kung tatambay ka. Huwag dito sa tapat ng bahay ko. Bumaba na siya mula sa sasakyan at hinarap ang dalaga na galit na naman. Di kalokohan ang sinabi ko na miss kita, Greta. Dahil yun yung buong katotohanan. Kahit na lagi naman kitang natatanaw, iba pa rin yung ganito na nakakausap kita at Tinalikuran siya ng dalaga. Hindi mo na ako mabobola. Greta, sandali. Hindi siya papayag na muli na namang mawawala ang katiting na pagkakataon niya para makausap ito. I'm sorry for being so persistent. Sorry din nung sinama ko si Mommy. Napakamot siya sa kilay. Nakakahiya talaga yon. Nagpumilit kasi. Tapos, Please, give me another chance, Margarita. Please, gagawin ko lahat para mapatawad mo. Kung may kailangan kong iwan ng lahat sa Manila para dito na tumira kasama mo, gagawin ko. Iiwan ko lahat ng negosyo at yaman ko para sa'yo kung hilingin mo. kaya mong gawin? Kaya, para sa'yo. Nagawa nga niyang tumira doon at mabuhay sa pangingisda. Ano ba naman yung habang buhay basta kasama ito? Umiling ito kaya napuno na naman siya ng pagkabahala. Handa nang muling kumbinsin ito nang maunahan siya nitong magsalita. Alam mo naman ang nangyari sa akin noon, hindi ba? Malumanay na ang boses ito. Kaya ayoko sa mayayaman. Dahil akala ko pare-pareho lang na matapobre at papahiya ako. Naikwento ko naman na sa'yo yun, di ba? Nagkaroon na si Valentina ng lakas ng loob na hawakan kahit ang kaliwang siko lang ng dalaga. Hindi matapobre ang pamilya ko. Hindi mo mararanasang bawian ng gamit, paglinisan ng nabasag na base, at ipahiya sa harap ng maraming tao. Don't worry about it. Hindi ka sigurado doon, Val. Kilala kong pamilya ko, Greta. Di sila makikialam. Tatanggapin ka nila ng buong puso kung bibigyan mo ng pagkakataon ako. Napalabi ito. Sa ngayon, wala pa ako magiging sagot. Pasensya na. Sapat na yon. Walang kasiguruhan pero pwede niyang gamitin bilang simula sa panunuyo dito. It's okay. Hindi kita minamadali. And I'm sorry dahil nagpanggap ako ha. Noon kasi gusto kong makawala sa pressure sa trabaho. Napagod ako kaya iniwan ko. And then hindi ko inakala na makikilala kita. At nung naikwento mo na ayaw mo sa mayayaman, tinuloy ko lang na magpanggap. Sorry ulit. Nahirapan siyang muling kunin ang tiwala ng dalaga. Ngunit sa tiyaga at pangunawa, nagtagumpay siya. Kapag nasa probinsya, tinutulungan pa rin niyang magtinda ng isda si Margarita. Ayaw na sana niya na magtinda ito, pero hindi pumayag at hindi raw aasa sa kanya kaya hinayaan na lang niya. Kuya! Si Melchor yun, sakay ng bago nitong bisikleta. Kanina pa kayo natapos magtinda ni ate. Late na ba ako? Sandali, magbibihis lang ako. Hintayin niyo ako. Kung saan ka pa kasi dumaan na naman ano? Puna ng kapatid nitong si Margarita nang makasalubong nitong kapatid. Bilisan mo, talagang iiwan ka namin. Babiyahe sila patungo sa Maynila para sa kaarawan ng daddy niya. Ilang beses na niyang naisama dalawa maging sa opisina niya. Saglit lang naman! Wag mong minamadali, Greta. Baka baliktad na naman ang suot ng shirts ng paglabas. Nagtawanan silang dalawa. Ilang beses nang nangyayari yon kay Melchor dahil sa pagmamadali at ginagawa na lang nilang katatawanan ni Margarita. Tulad ng inaasahan, ay halos hindi na niya mahawakan at makasamang magkapatid pagdating sa mansyon ng mga magulang niya. Kaya pala nanatili ka, may binabantayan na. Ani Frances na bigla na lang sumulpot sa tabi niya habang pinapanood si Margarita na masayang nakikipagkwentuhan sa mga magulang niya at si Melchor naman na nakikipaglaro sa ibang bata doon.
Kunwari ka pang sawa na sa buhay sa syudad ah. Nginisiyan niyang pinsan. At least, I am true to myself. Naging totoo rin naman ako. Okay, Kibit balikat at sambit niya. if you say so. Nang mapag-isang kasintahan, akala niya'y masasolo na niya ito, pero hindi pala dahil ang mga pinsan niyang babae ang dumumog dito. Madaling araw na at tapos na ang party, saka lang niya ito niyakap. Magkatabi sila sa kama. May sarili namang kwarto si Melchor na labis itong ikinatuwa. Hindi naman pala lahat ng mayaman. Alam na agad niyan sasabihin nito kaya pinutol na niya. Yes, Greta, I love you. Pabiro nitong tinakpan ng labi niya dahil aakma siyang hahalik dito. I love you too. Pero kanina ka pa halik ng halik ka. Tigilan mo na yan, matulog na tayo. Ibibigay niya sa dalaga ang kaginhawaang nararapat para dito, pero hindi rin naman niya ito pipigilan sa gusto nitong gawin at nakasanayan. Aalalayan niya ito hanggang sa masanay sa buhay na ipinakilala niya. Isa na lang eh. Hindi, matulog na tayo. Okay, boss mahal. Tinawanan lang siya nito bago yumakap. Nahahawa ka na sa mga salita ni Melchor. Hindi nagtagal. Ikinasal din sila at namuhay ng simple sa dinahikan. Okay na doon si Valentin, malayo sa ingay ng Maynila at malapit sa ingay ng babaeng mahal niya. Yun lang ang ingay na gusto niyang pakinggan habang buhay. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!